Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Shorelon Inspire TV. Ngayon, pag-uusapan natin yung klima ngayon sa ating bansa, Pilipinas. So as we all know na tumataas yung heat index natin. Okay, ang posibleng mangyari sa mataas na heat index na nararanasan natin ngayon ay pwede magkaroon tayo o may stroke tayo. So ano nga ba ito? Ito ay isang seryosong kondisyon na nangyayari kapag ang katawan ay hindi na kayang kontrolin ang sarili nitong temperatura. Ito ay isang medical emergency na nangangailangan ng agarang medical na atensyon. So ano-ano nga ba ang mga sintomas ng heat stroke? Maaaring kabilang ang mataas na temperatura o mas mataas pa sa 39 degrees Celsius. Mainit at tuyong balat, mabilis at malakas ang tibok ng puso, pananakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka. Naranasan mo rin ang pagkaroon ng pagkalito, pagkawala ng malay. So mga nabanggit na sintomas ay maaaring mag-iba-iba depende sa kalubhaan ng kondisyon. So ano yung magiging sanhi nito kapag ito yung naranasan natin itong mga kondisyon na to? Una-una, nangyayari kapag ang katawan ay nakalantad sa matinding init sa loob ng mahabang panahon o kapag ang katawan ay hindi na kayang maalis ang init sa pamamagitan ng pagpapawis. Ang mga taong may mga pre-existing medical conditions tulad ng sakit sa puso o diabetes ay mas may mataas na panganib na magkakaroon ng heat stroke. So paano nga ba natin maiiwasan ito? So unang-una, kailangan natin uminom ng maraming tubig. Magsuot po tayo ng maluwag at magaan na damit. Iwasan ang pagtatrabaho o paglalaro sa labas sa pinakamainit na oras. Gumamit ng sunscreen at magpahinga sa lilim. Ano nga ba yung mga gamot kapag naranasan natin yung heat stroke o mga sintomas ito? Ang paggamot ay kadalasang nagsasangkot ng mabilis na pagbaba ng temperatura ng katawan sa pamamagitan ng paglalagay ng malamig na tubig o yelo sa katawan, paggamit ng fan, pagbibigay ng intravenous fluids. So, meron din tayong dehydration. Kapag sa sobrang init, nakakaranas din tayo ng dehydration. Ano naman ito? So, ang dehydration ay nangyayari kapag ang katawan ay nawalan ng mas maraming tubig kaysa sa iniinom. Ito ay maaaring mangyari dahil sa pagpapawis, pagsusuka, pagtatae, o pag-ihi ng masyadong maraming tubig. At ang mga sintomas naman nito, maaaring kabilang ang uhaw, pagkahilo, pagod, pananakit ng ulo, pagkatuyo ng bibig at lalamunan, mabilis na tibok ng puso, pag-ihi ng kakaunti, o maitim na kulay na ihi. So ang sanhi ay ang matinding init, isang pangunahing sanhi ng dehydration dahil sa pagpapawis. Ang iba pang mga sanhi ay kinabibilangan ng matinding pagsusuka, pagtatae, pag-inom ng alak, at hindi pag-inom ng sapat na tubig. So paano ba natin maiiwasan ang dehydration? So kailangan lang po natin uminom ng maraming tubig, lalo na kapag mainit ang panahon o kapag nag-ehersisyo, kumain ng mga pagkaing mayaman sa tubig tulad ng prutas at gulay. So paano naman natin ito magagamot? So ang paggamot nito ay nagsasangkot ng pag-inom ng maraming tubig o electrolyte drinks.
upang mapunan ang nawalang likido at electrolytes sa malalang kaso. Maaring mangailangan ng intravenous fluids. So, ngayon, let's discuss the difference between heat stroke and dehydration. Habang parehong nauugnay sa init, ang heat stroke ay isang mas seryosong kondisyon kaysa sa dehydration. Okay? Ang dehydration ay maaaring humantong sa heat stroke kung hindi agad maagapan. Ang mga sintomas ng heat stroke ay mas matindi at nangangailangan ng agarang medical na atensyon. So mahalagang tandaan ng impormasyong ito ay pangkalahatan lamang at hindi kapalit ng payo ng isang doktor. Kung nakaranas ka ng mga sintomas ng heat stroke or dehydration, humingi kaagad ng medical na atensyon. So, yun lamang po mga kaibigan, ang ating pinag-usapan ngayong araw. So, although nararanasan natin ngayon sa bansang Pilipinas ang mataas na heat index, so nakita natin o nalaman natin na nararanasan nating heat index na mataas dito ngayon sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng dehydration at heat stroke, pangunahing gamot dyan ay laging uminom ng maraming tubig para hindi po mawalan ng fluids ang ating katawan. So, laging magbaon po ng maraming tubig sa mga mamamayan natin nagtatrabaho sa field. Yun lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Sherlon Inspired TV. Naway, lagi niyo pong suportahan ang ating channel. Sa ngayon, paalam muna. Salamat!